Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by the flesh and blood, but by the Father in heaven. And I will tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and gate of Hades will not overcome it." 19. I will give you the key of kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosened in heaven. Then he ordered his disciple not to tell anyone that he was the Messiah. Pabasa po sa Tagalog, sa Matthew 16 po, 13 hanggang 18. Amen. Amen. Sahin ko po, sis. Apo. Basahin mo daw po, Kuya Ricky. Sige po, sige, basahin ko po na sa Matthew 16 verse 13 to 20, no? Sabi sa 13, nang dumating si Jesus sa bayan ng Caesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Verse 15, tinanong uli sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon, anak ni Jonas, pagkat ang katotohanan ito hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ang aking Ama na nasa langit. At sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi na magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at ang ipinagbawal mo sa lupa ay pinagbawal sa langit, at ang ipinahintulot mo sa lupa ay pinahihintulot din sa langit. At mahigpit niyang inutos sa mga kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya nga ang Kristo. Amen. Amen. Maraming salamat po, Kuya Ricky, sa pagkabasa. So, napakalinaw po, nakita nyo doon? Tinawag niya, inaddress niya po si Peter ng pool. Po? Yung full name niya ang tinawag niya, Simon, the son of Jonah. Di ba kapag tinatawag po kayo ng mga tao, Nika, ganyan. O, di ba, ng mama mo, pag tinawag ka, Jean, ganyan. Pag tinawag ka na ng buo, seryoso na yon. Tama po ba? Di ba? Pag yung asawa mo, tinawag ka ng buo na, Cristita, Samper! Pag ginanon ka na, iba na to. Di ba? Pag yung mga magulang natin, ibig sabihin, may ginawa na tayo hindi maganda. Di ba? Kapag puminensya na nila yung buong pangalan natin, di ba? Kapag nagagalit tayo sa mga anak natin, pag may ginawa silang mga kasalanan, di ba? Nasasambit natin yung buong pangalan nila. Diba? Ibig sabihin, delikado yun. Ibig sabihin, bigyan mo ng attention yun. Kung hindi, minsan nga, una, naranasan niyo ba yan, i-chunk ka ng tsinelas ng mama mo. Beverly Villatema! Sasabihin, po, yung gano'n, no? Naranasan ko po yung gano'n, no? Yung lumilipad agad pag di ka mabilis, umilag, di ba? Matatamaan ka. Amen? So, kapag binabanggit na, ibig sabihin, galit sila.
Na po? Pero dito, hiningi ni Lord yung attention ni Peter. In-address niya si Peter ng buong pangalan niya. Na po? Simon, the son of Jonah. Diba? Ibig sabihin, pay attention to me. Diba? Dun sa binasa din po, no? Tandaan mo to, sinasabi ng Panginoon. Diba? Ganun yung sinasabi ng Lord tuwing nagsasalita po siya. Na po? Hindi natin alam kung saan nakatayo ang Diyos noong mga panahon na yon. Ang alam natin, nandun siya sa lugar ng Pilipay. Na po? Hindi natin alam kung ano yung mga tanong, 'di ba? But we know, 'di ba, kung anong location na ngayon dahil sa sinabi ko po sa inyo, ang nagre-represent kung saang lugar siya nakatayo kanina. Kaya pinaliwanag ko po sa inyo ang lugar ng Pilipay. No po? Ito yung lugar ng darkness, chaos, punong-puno ng takot yung mga tao at nagpapanik. No po? At naniniwala sila na may gate ng impyerno, yung Hades. No po? They believe that there's a gate in Hades. Amen? So dito po, makikita natin yung simula dito na makikita nyo na parang nakakontra kung sino si Jesus. So sa embodiment ng peace and order, na po, one who conquer fear and instill it, 'di ba po? Ito yung nakatulong sa atin na makita sa buhay natin sa earthly into the eternal. Amen? May mga tatlong question po na ibababa para sa atin lahat, sa iyo at sa akin, ngayong oras na to, na magbibigay linaw na po sa pagkakasulat ng verse na to sa Matthew. Amen? So dito makakita natin who or what is the rock. Ano ba ang rock on which Jesus will build His church? Amen? So what does Jesus mean? Kapag sinabi niyang yung church, He is building. Diba? He is building. Ano ba sinasabi ni Lord pag sinabi niyang ganun? So what are the gates of hell? Kasi nandun po yung sa mga verse. Amen? Na binasa natin. Ano ba yung gate ng hell? And why they are not overcoming the church? Bakit hindi nila kayang matalo ang church? Amen? So, ang first question po natin, first question sa'yo at sa akin, number 1, who or what is the rock on which Jesus will build His church? Sino daw at ano ang bato, 'di ba, na tinayo ng Panginoong Jesus para sa kanyang church? So, may tatlong view po tayong makikita dito. Yung name na Peter, sa original Greek po, may dalawang word po yan. Ng words for rock. Petrios, no, ang Greek word po means a stone of small rock. Petra, a large rock. Bedrock or massive foundation, malakas na pundasyon. No po? So, yun po yung meaning ng pangalan po ni Peter. Kaya nga tinawag ni Lord, di ba, siya na ikaw ang rock, di ba? Ikaw ang bato, 'di ba? Sinabi niya doon. And then makikita niyo dito po, pag sinabi po na that you are my Petros, ibig sabihin a stone of small rock, ikaw Peter, sabi niya, you are my Petros, sabi niya. 'Di ba? Ikaw yung maliit na stone. 'Di ba? Yun yung sinasabi ni Lord sa kanya. And on this Petra, no? On this large rock, sabi niya. No po, para maintindihan niyo yung name po ni Pedro. And on this large rock, sabi ni Jesus, I will build my church on the gate of Hades will not overcome it. Diba? That is the verse. Amen? Naunawaan niyo po ba? Nagigets niyo po ba yung sinasabi ng mensahe? Ano po? Na sinasabi niya, ikaw yung maliit na bato, Pedro. Pero dahil sa akin, sabi niya, itatayo ko. Diba? Ang church na to, na kahit kailan, sabi niya po, no? Yung Hades, yung gate ng Hades, hindi niya malalagpasan o hindi niya po mawawasak o hindi niya po ma-overcome, no? Hindi niya po matatalo. Amen? So dito po makikita nyo Peter confession na po than Peter himself. Ano pong sabi ni nagsabi po siya sa pamamagitan ni Peter, sabi niya, you are the Messiah. Nag-confess siya sa Panginoon, you are, sabi niya. Now, sino nagsasabi, sino ako sa kanila? Diba sabi niya, anong sabi ng mga tao, sino ako? Sabi niya dito, you are the Messiah, the Son of the living God. So nakita niyo doon, no? Talagang buhay na Diyos
No, hindi siya kinikilala as patay na Diyos. Ikaw ang Diyos na buhay. 'Di ba? Sabi po sa Tagalog, 'di ba? Kaya dito po sa suggestion na to makikita ninyo yung confession of Jesus being the Son of God is the firm foundation of which He built His church. Na po? So, Jesus as the rock. Si Jesus po ang rock. Dahil ikaw, small stone ka, si Peter po, small stone, ako, small stone, sa'yo, ibibuilt ni Lord, di ba? He is the firm foundation on which the church is built, but not just the church. Hindi lang po basta church. Pati buhay mo at buhay ko. Amen? Aayusin ng Panginoon yung buhay mo at buhay ko. Kaya ito po yung view na makikita natin. Makikita natin sa ano na to, sa verse na to, na makikita nyo po kung paano makikita ninyo na pinapakita ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan sa kanyang mga disipulo ng mga panahon na yon kung saan siya nakatayo. No, sa lugar po ng Pilipay. Pakibasa nyo po, pakihanap nyo po sa 1 Corinthians 3:11 para po sa ating supporting verse. For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Pahanap din po yung Isaiah 28:16. Nakita nyo po yung Tagalog? 1 Corinthians 3:11. Sige po, kung walang nakakita. Sabi po dito, for no one can lay any foundation other than wala na daw pong ibang pundasyon no, maliban kay Jesus Christ. Maliban sa Panginoong Hesukristo. Naririnig niyo pa po ba ako? Baka po nagsasalita. Okay. Amen, sis. Amen. Opo, 1 Corinthians po 3:11. At Isaiah 28:16 po. Amen. No? Sa Isaiah, sa 1 Corinthians 3:11, sabi nito, sapagkat wala ng ibang pundasyong maaring ilagay maliban sa inilagay na walang iba kundi si Kristo. Amen. Amen. Isaiah 28:16 po. Isaiah 28:16. Ito ngayon ang sinasabi ng Panginoong Yahweh. Maglalagay ako sa Zion ng batong panulukan, subok, mahalaga at matatag na pundasyon. Ang magtiwala rito ay hindi mapapahiya. Amen. Amen. So napakahalaga po ng foundation. Pag sinabing wala na, no po, wala nang iba pa. No po? Kasi sa atin po ngayon, marami tayo na location na pinagtatayuan ng pundasyon natin. No po? Maraming nagpapanik sa atin kasi wala pong firm foundation. Kaya dito po sinasabi ng Panginoon, wala kang ibang pag-asa kung hindi mo itatayo yung firm foundation sa Kanya. 'Di ba po? Sa location ng pag-worship mo, kung hindi si Jesus ang foundation mo, ano pong halaga? 'Di ba? Sa paggagawa mo, 'di ba? Sa mga action na ginagawa mo sa mundong ito, no, kung hindi ka nagre-rely na po sa Panginoon kung bakit mo ginagawa lahat ng bagay na ginagawa mo, anong halaga? Kung hindi siya ang pundasyon mo. Kaya marami po sa atin ang nagpapanik, marami po sa atin ang mga tao po na hindi po alam ang gagawin kapag may problema, no po? Simply because they are in the wrong foundation. Mali po yung foundation na pinagtayuan nila. Kaya andun yung takot, andun po yung pagkapanik. Kasi ang takot po hindi galing sa Panginoon. Amen? Hindi po galing sa Diyos ang fear. Na po? Ang binigay ng Diyos sa atin, hindi po espiritu ng takot. Na po? Kaya napakahalaga kung saan natin tinatayo yung ating foundation. Kaya nga po dito sa pinag-aaralan natin, who is Jesus sa'yo? Amen?
He is the firm foundation. Amen? Kaya, dito po, makikita natin, yung panic nila, naging sudden and control. 'Di ba? Nagiging overwhelmed sila. 'Di ba? Kapag ikaw, 'di ba, ang panic po kasi kapag na-panic ka, halimbawa biglang nasunog yung bahay mo, bigla ka napaparalyze. 'Di ba? Napapahinto ka, hindi mo alam yung gagawin mo. Delikado 'yun. 'Di ba? Delikado kapag nagkaroon ka ng panic attack. 'Di ba? Kasi hindi mo alam yung gagawin mo, hindi mo alam kung saan ka tatakbo kasi na-paralyze ka na because of your panic. Amen? Paano mo maililigtas yung anak mo sa sunog? Masusunog na lang kayo. Lahat kayo masusunog. 'Di ba? Kasi na-overwhelm ka na. Yung nangyayari sa mata na nakikita ng mata mo, 'di ba? Kahit hindi ka paralyzed because of your panic at takot na nagsama-sama na, dahil nakita mo yung apoy na yon, paano mo maliligtas yung anak mo? 'Di ba? Na tinititigan mo siya, gusto mong ihakbang pero na-paralyze na yung katawan mo. 'Di ba? Yun yung nagagawa ng panic. Na kahit gusto mong gumawa ng mabuti, dahil marami kang confusion, kasi hindi mo alam kung nasan yung firm foundation mo, maraming humahadlang sa'yo. Amen? Kaya napakahalaga po, who is Jesus? He is your firm foundation. Tandaan niyo po yan. Firm foundation natin si Jesus, wala nang iba. Even in Zion, sinabi niya po na walang matatag na pundasyon kung hindi sa Kanya. Na pinatotohanan po ni Isaiah. Amen? Kaya nga po, don't panic. Wag po tayong magpapanik. Sa mga panahon na tayo po ay nagkakaroon ng difficult season of our life. Na huwag tayong nagkakaroon ng panic sa mga panahon po na hindi natin makontrol. Yung mga circumstances, yung mga uncontrollable na circumstances ng buhay natin, huwag po tayong nagpapanik. Kasi when you know where you're standing, if you are standing in the firm foundation, you are standing on the one who has conquered fear. Amen? Makikita mo, kapag hindi ka natatakot, malalaman mo na ikaw, ay nakatayo sa firm foundation which is Jesus. Kaya mahalaga who is Jesus is. Kung bakit bawat linggo, 4 na beses na po natin itong napag-aaralan. At napakahalaga nito sa pananampalataya natin bilang mananampalataya ng Panginoon. Amen? First mistake. You can't stop and block my crosswalk. That's an infraction already. I'm sorry, sir. No, I'm talking to her. So she failed already. Failed the test. Angel, mali kasi yun. Nasa cross. Alam ko, niloloko ka lang niya. It is true. Learn. Thank you, sir. Ayan, sorry po ah. Ayan, glory to God po. Purihin ng Panginoon. Balik po tayo sa pinag-uusapan natin. Oh God, hallelujah. So, purihin po ang Diyos, dahil dito nakikita natin, na we should know where we stand. At nalalaman natin yon kung kilala natin ang Panginoon. Kapag kilala natin ang Diyos, hindi po tayo matatakot, di tayo mapapanik. Bakit? Alam natin na God conquer fear. Amen? Kaya alam mo dapat na yung foundation na ini-stand mo is unshakable. 'Di ba? Tumatayo ka sa Diyos na nagsabi sa iyo. 'Di ba? Who said, who do you say I am? 'Di ba? Nung nagsabi si Peter po sa kanya na ikaw po ang Mesaya. 'Di ba sabi niya, hindi sa iyo galing yan. Galing yan sa Diyos Ama. 'Di ba po? Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, they are one. 'Di ba? Kaya magtiwala tayo sa nagsabi kung sino siya. He is God na unshakable. He is God na unchangeable. He is God na immovable. 'Di ba? Kaya tayo lang yung nayayanig eh. 'Di ba? Because of our fear. Bakit? Kasi hindi natin totoong kilala ang Diyos. Bilang mananampalataya, kapatid, ito yung pinakamahalaga. Bago ka humayo, bago ka mag-disciple, bago ka maging matatag sa lahat ng pagsubok, you have to know who is Jesus. 'Di ba? Kaya nga po sabi ko kanina, kung nalilito ka kung sino nakikipag-usap sa'yo, paano mo pang malalaman kung si Jesus ang nakikipag-usap sa'yo?
Paano mo maririnig yung tinig na yon na nakipag-usap kay Pedro, 'di ba? Para sabihin that you are Messiah. Paano mo maririnig si Holy Spirit kung mismong ikaw, you cannot determine who is the voice of God and the voice na sarili mo lang? 'Di ba? Hindi dahil nagsasalita ka na ng salita ng Panginoon, matatag ka na. No po? Hindi dahil tayo po, sinasabi ko nga po, hindi dahil tayo ay nakakapagturo na, nakakapag-disciple na, tayo po ay malakas na. No po, nagkakamali po tayo. Kaya kung yun lang po ang batayan ninyo, no po, mabubuwag po. No? Kung piling mo lahat ng ginagawa mong mabuti, amen, ay dahil sa'yo, matakot ka kapatid. Kung lahat ng piling mo, success mo sa buhay mo ay dahil sa'yo, talagang dapat kang magpanik. Kasi hindi mo pala totoong kilala na kaya ka nandyan sa posisyon na yan, kaya ka lumalago, kaya ka nagiging mahusay, kaya ka malakas, kaya ka gumaling. It's because you stand in the right foundation. At kapag nakalimutan mo yon, any minute ng buhay mo, pwede kang ilaglag. Pwedeng maging chaos, pwede kang magpanik, pwede kang matakot. Amen? Pero dahil hindi ka natatakot because you have the peace. Katulad ng sinabi niya sa John 14:27, peace I leave with you. My peace I gave you. I do not give to you as the world give. Do not let your heart be troubled and do not be afraid. Huwag kang matakot. Diba? Binibigay ko yung kapayapaan sa'yo, pero bakit tayo mga Kristiyano takot na takot pa rin? Diba? Dinideclare mo na anak ka ng Diyos, pero konting pagsubok, gibang-giba ka na. Diba? Mas natatakot ka pa sa tao kaysa matakot ka sa Diyos. Na naa-upset mo siya tuwing ikaw ay nawawalan ng pananampalataya sa Kanya. Diba? Naa-upset mo siya tuwing konting problema, bumibigay ka na. Amen? Napapalungkot mo yung Panginoon. Tuwing dinideclare mo na anak ka niya, pero sa bawat pagsubok na pinagdadaanan mo, suko ka na agad, konti pa lang. And I am so thankful because Jesus, hindi katulad natin. Hindi siya katulad natin na konting pagsubok lang susuko na. Kasi kung ganun po si Jesus, amen, wala tayong kaligtasan lahat. Walang magsasara ng gate of hell. Amen? Walang magkakonquer ng fear. Walang tatayong matatag na pundasyon. Hindi siya tatawagin na matatag na pundasyon. No po? Kung hindi siya namatay para sa iyo at para sa akin, para bigyan ka ng makabuluhang buhay at eternal na buhay. Kasi alam din niya, nung panahon na siya'y nabubuhay, nakatayo siya sa pundasyon ng tatay niya. Kaya ganun ka din. Di ba? Yes, totoong magkakaroon ka ng takot, pero hingin may lakas. Sabi nga ni Lord, sa tuwing mahina ka, my power is perfect. Amen? Kaya nga, nung umalis si Jesus, sinabi niya, peace I leave with you. With you. Dapat kasama mo yung kapayapaan ng Panginoon. Kasi binigay niya yun eh. Walang sino man makakaagaw. I give you. Sabi niya, I do not give to you as the world give. Hindi kita binibigyan ng mga bagay na binibigay ng mundong ito. Kasi yung binibigay ng mundong ito, yung mga kasiyahan mong pansamantala, that's your happiness. But that's not the joy. Kaya nga joy ang binibigay ng Lord. Hindi happiness. Kasi gusto niya eternal. Yung kagalakan mo, eternal, hindi pansamantala. Ganun magbigay yung Lord. Amen? Hindi po siya pansamantala lang. Forever, no po? Eternal. Kaya napakahalaga po na malaman natin at makita po natin, ano po, ang kahalagahan ng pundasyon kapag sa Panginoon natin itinatayo. Amen? Kaya dapat maintindihan niyo po, no, na who is Jesus. Mahalaga yan bago ka humayo, bago mo ipakalat na siya ang kaligtasan. Kasi baka may bumalik na tanong sa'yo tapos hindi mo alam kung ano isasagot mo. 'Di ba? Kaya dapat alam mo kung sino at ano
ang bato na tinatayuan mo at saan mo tinayo ito? Kaya yun yung first na tanong natin. Kaya dapat alam mo, only Jesus. It's only Jesus. Wala pong ibang replacement na itatayo. Kaya hindi ka dapat magpanic, hindi ka dapat magkaroon ng panic sa mga difficult season ng buhay mo, sa mga uncontrollable na sitwasyon ng buhay mo, sa mga pangailangan mo. Dahil kilala mo si Jesus, who He is. Pangalawa, what does Jesus means by the church He's building? Diba? It is not building its body or people. No? Jesus uses the word ecclesias. No? Ecclesia. 4 na beses po itong ginamit sa Bible. No po? It means church. No po? Sabi niya dito, ang deeper meaning po nito, ng salitang Greek word na to, it is used to describe the entity that has yet to exist. Amen? So this one, makikita mo po dito kung saan nag-start na po yung apoy ng bawat isa sa puso natin, sa bawat isa sa atin ngayon. Kung bakit, no po, kung bakit tayo nag-aapoy sa Panginoon. No? Kung minsan iba yung apoy na nararamdaman mo, minsan apoy ng galit, kung anong nilalakaran mo ngayon. Saan ka nakapasurround, 'di ba? Sa feeling mo, sa emotion mo. O sa mga past decision mo na nagkamali ka. O yung mga pakiramdam mo na you are unsatisfied, na po? Or nako-confuse ka, o feeling mo iniwan ka na. Na po? God is using today. Na po? God is using ginagamit lang po ako ng Panginoon para sabihin ito sa inyo ngayon. Nire-remind kayo na tinawag ka ng Diyos. Kapatid, tinawag ka ng Diyos by your name. By your name. Yung buong pangalan mo. You are called. Na po? You are called. Hindi lahat ng pinili tinawag. Kaya nga sabi ni Lord may verse, 'di ba? Many are chosen, but few are called. 'Di ba? Maaaring yes, lahat tayo gustong maligtas ng Panginoon. Totoo 'yan. Pero paano pag di ka nag-respond sa Lord? Sa pagkatawag niya sa'yo? Amen? Kaya nga, sinabi ng Lord, hindi pwede magsinungaling ang salita ng Panginoon na many are chosen, but few are called. Minsan kasi nagbabasa tayo ng scripture, di natin naintindihan totoo. Yung totoong kahulugan ng scripture. Inaano natin siya sa sarili nating pangunawa. Pero there's wisdom from the Lord. Diba? You're not just chosen. Diba? Lalo na pag nakita mo yung value why you are called. And you are the church He is building. Diba? When God called you, ibibuild ka rin niya. Ibibuild din niya yung buhay mo. Kung bakit ka nakakaranas ng mga pagsubok. Amen? Kung bakit ka nakakaranas ng mga bagay dito sa mundong ito. Kasi hindi naman ang mundo ang tumawag sa'yo. Diba? Bakit hinahanap mo ang kasiyahan sa mundong ito? Ba't hinahanap mo ang kapayapaan sa mundong ito? Ang mundo ba ang tumawag sa'yo? O ang Diyos na lumikha sa'yo ang tumawag sa'yo ngayon? At nagre-remind sa'yo that you've been called. Diba? Tinawag ka ng Diyos sa mundong ito para maging church niya. Kaya nga sabi niya po, ano po sabi sa 1 Peter 2:9? Basahin ko po sa English, basahin niyo po sa Tagalog. 1 Peter 2:9. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of the darkness into His wonderful light. Babasa nga po sa Tagalog. 1 Peter 2:9 po. Anyone po? 1 Peter 2:9. Amen. Sabi po dito sa 1 Peter 2:9,
Datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Purihin ang Diyos sa Kanyang salita. Amen. Praise the Lord. Napakaganda, di ba? Tinawag ka ng Diyos. You are chosen people. Amen? Pero kung ang feeling mo lang, chosen people ka lang, tapos wala ka nang gagawin, that's not how you called. Amen? You have purpose. Possession ka ng Diyos. You are God's special possession. Ibig sabihin, pag possession, pag mamay-ari ka ng Diyos, kung anong ipapagawa niya sa'yo, yun ang gagawin mo. Hindi yung nakakaranas ka lang ng paghihirap sa mundo, nakakaranas ka ng konting pagsubok, nakakaranas ka ng kasalatan, nakakaranas ka ng gutom. Amen? Diba? Hindi ka lang chosen. You are called. Amen? Napakahalaga po na alam mo yun. Amen? Kasi marami, pinili ako ng Diyos. Aabusuhin mo na ba yung grace? Diba? Pinili ka ng Diyos, okay na ba na gumawa ka ng masama, wala ka nang gagawin sa ibang kaluluwa, sa ibang tao? Sabi ng Lord, dinala kita dito sa mundo para magbigay ka, mag-declare ka ng praises, di ba? Ng mga kagilagilalas na ginawa ko. Ipahayag mo, di ba? Kasi ikaw ang ginagamit ko dito sa mundong ito. Dahil tinawag kita, pinili kita, akin ka. Hindi ka sa asawa mo. Hindi ka sa anak mo. Amen? Hindi ka possession ng presidente. Hindi ka possession ng ibang tao. Sa Diyos ka. You have to know that. You are the church of God. Amen? Hindi yung nakokontrol ka ng eleksyon, nakokontrol ka kung sinong congressman, nakokontrol ka ng mayor, nakokontrol ka ng kapitan. Mas takot ka pa sa mga tao kaysa sa Diyos na naghirang sa'yo. He called you to make you. To make you His church, to make you His people, and His voice in this world. Maging boses ka ng mundong ito. Amen? Hindi yung magaling ka lang magsalita, pero pag sa gawa, wala nang makita sa iyong produkto. Amen? We're not just listener, we're doers. Amen? Kaya minsan nasasaktan ka sa salita ng Panginoon kasi alam mo sa sarili mo na may mga bagay na narinig ka na hindi mo ginawa. May mga bagay na narinig ka na sinuway mo. May mga bagay na inutos sa'yo na hindi mo hinakbangan. Who do you say I am? Sino ba ako sa'yo? Yun yung tanong sa atin ng Lord. Sino ba ako talaga sa inyo? Sa'yo at sa akin, sino ba ako? Diba? Kasi pag yung mayor nag-utos ng ganito, sinusunod agad ng mga tao. Pag yung presidente nag-declare ng ganito, sinusunod ng tao. If you are my possession, kung ikaw ay possession ng Panginoon at pagmamayari ka niya, bakit hindi ka makasunod? Bakit hindi ka sumusunod? Who do you say I am? Amen? Amen po? Kaya yung third po natin, kaya this time, makikita mo natin how we step into calling. Paano ba tayo humahakbang sa calling natin, sa buhay natin? Paano ba tayo nagtitiwala sa Panginoon? That He's building something through you. Nagbibuild siya ng something sa'yo, that the gate of hell will not overcome it. Binibuild ka niya para yung pintuan ng impyerno o yung impyerno walang maging kapangyarihan sa'yo at sa akin. At sa mga taong mahal mo. Kaya kanya pinadadaan sa mga pagsubok para maging matatag ka at malaman mo that God is the firm foundation para ma-overcome mo ang impyerno o ang kamatayan na kinatatakutan ng maraming tao sa mundong ito because of Jesus as your firm foundation. Amen? So next question po, what are the gate of hell? And why will not overcome it the church? Ano ba ang gate ng impyerno? 'Di ba? At bakit hindi ito bakit walang makaka-overcome, walang church na they will not overcome the church. Na hindi nila matatalo yung church. Yung hell, yung gate of hell, hindi nila matatalo yung church. Gate and Hades. Pag sinabi pong gate, sa ancient na pagsasalita is the city,
Ang gate po ay simbolo ng strength, ng power, di ba? Pag mag-gate ka sa bahay mo, nagpo-protekta sa iyo yun, authority. Kailangan nila authority mo bago papasukin sa gate mo, tama? So, ang Hades po, ito ay simbolo ng realm po ng kamatayan, kasalanan, at kasamaan. No po? Yaan ang hell. So, the gate of hell, na ba, na sinasabi po dito sa verse natin, sa Matthew, na po, ang Hades po, nagre-represent ng authority and power ng kamatayan, na po, na sinasabi, and the spiritual forces opposed to God. Amen? Kaya, dito sa message po ni Peter, mauunawaan natin yung meaning na yung sinasabi niya dito na kapag nakita niyo ng unang pagkatingin niyo, no, what Peter said during of the greatest sermon ever preached, no? Kung ano yung sinasabi ni Peter po sa message niya, dahil siya mismo nakatagbo kay Jesus Christ, pahanap po sa Acts 2, kayo na lang po ang bumasa sa Tagalog para hindi tayo humaba. Sa Acts 2:22 hanggang 24 po, kung bakit ito yung dinideclare ni Peter sa kanyang message, na po, nung panahon na wala na si Lord, wala na si Jesus, nung panahon na ito at siya na ang humahayo, bumaba ng Holy Spirit, amen, at nagpipreach siya sa kalagitnaan po ng mga Israelita sa Acts 2:22 hanggang 24. Ano pong sabi? Sa Gawa 2 po, 22 hanggang 24. Amen. Una lang, 22 hanggang 24. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga palatandaang ginawa ng Diyos sa pamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. Ang Jesus na ito na ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya ng kaalaman ng Diyos, sa mula't-mula pa ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama. Subalit, siya ay muling binuhay ng Diyos at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kamatayan, sapagkat hindi maaaring siya'y bihagin nito. Amen po. 22, Amen. 24, di ba? Hanggang 24 po. Yes. Amen. So, hindi siya pwedeng i-keep o i-hold ng kamatayan. No po? Itong Diyos na to, pinapatunayan na po ni Peter that time. No? Na by becoming the perfect sacrifice, no po, si Jesus po, our great high priest, 'di ba? Put an the end, 'di ba? Put an the end to the power and the authority of spiritual forces that oppose God and his church. No po? Si Jesus Christ, yung perfect sacrifice po na nakatalo, na po, at nagbigay ng kapangyarihan at otoridad, even in the spiritual forces, nakikita man o hindi, na po, na pagmamay-ari ng Panginoon ang kanyang church. Walang sino man o walang kamatayan ang makapag-aano po sa atin. No, kung tayo po ay tunay na nananampalataya, tunay po, didiinan ko, tunay na nananampalataya sa Panginoon. No? Si Jesus po, ni-reverse niya yung curse, 'di ba? Pinalaya niya tayo na hindi na tayo mahahawakan ng kamatayan na kinatatakutan natin noon. 'Di ba po? Pero ngayon binibigay niya sa atin as eternal. Amen? As Yahweh, He live eternally, we also live eternally as His church. Bilang church ng Panginoon, tayo din po, kung siya'y nabuhay noon, tayo din mabubuhay. Amen? Walang kamatayan para sa atin. We have eternal life. Amen? Kaya wala ng death, na po, wala ng kamatayan po ang maghahawak sa atin because He live, you live. Amen? Mahalaga po yun. Kung kilala mo si Jesus, because Jesus live, you will live. If you think that He is your Father, you will live. If you think He is your Lord and Savior, you will live. Kaya mahalaga kung sino si Jesus sa'yo. Because He live, your marriage can live. No po? Marami tayong tinatayo. Because He live, because we have foundation of Jesus, yung mga sirang marriages, maaayos. Yung sirang mga kaibigan, maaayos. Because He live, your family can restore. Amen? Because He live, hope never lost. Hindi mawawala ang pag-asa because Jesus is live. Amen? Because He live, every promises of God is secure. Amen? Hindi pwedeng baliin ang order niya o ang kanyang commandment o ang kanyang mga pangako, walang sino man.
Amen? Kaya nga sabi niya po, in 1 Corinthians 15:55, where, O death, is your victory? Asan daw ang kapangyarihan ng kamatayan sa kanya? Where, O death, is your sting? Diba? God has prepared a place for your eternity and my eternity. So in this side of eternal places, dito po, He has prepared He has prepared you. You can walk confidently. Malaya kang lumakad ng may confident because you carry the name that is above every authority. Amen? Kinakarry mo yung pangalan na above all. Above sa sakit, above sa kahirapan, above sa kamatayan, above sa hell of gate, above sa lahat. Above sa kahirapan. Amen? Above sa mga problema mo. Above sa paralyzed, above sa panic, above. Diba? The name that triumph over chaos, confusion, worry, sickness, fear, anger, stress, financial struggles. Diba? A name that gates of Hades cannot overcome. Hindi ang pintuan o gate ng impyerno ang makapagbibigay o makapapatay sa kanya. Wala. Walang makakapigil sa kanya. Kaya ngayong oras na to, binabalikan tayo at tinatanong tayo ng Panginoon, who do you say that He is? Sino nga ba siya sa'yo? Kung nabubuhay ka pa sa lahat ng kapanikan, sa katakot, anger, stress, diba? Financial struggle, kung doon nakasalalay ang iyong pag-asa, diba? Baka nga po hindi si God ang firm foundation niyo. Amen? Kasi kung ang answer niyo po si God ang firm foundation ninyo, diba po, everything will change. Kailangan na bago lahat sa buhay mo on how you live, how you love, and how you lead. Kung paano ka naglilid sa pamilya mo, kung paano ka nagmamahal, at kung paano ka nabubuhay sa mundong ito. Kaya ang pinaparating ng Panginoon sa atin ngayong oras na to, is He just a name sa'yo? Pangalan lang ba sa'yo na sinasabi mo si Jesus? Or He is the name that changed everything in your life? Purihin po ang Panginoon. To God be the glory. Let's pray. Heavenly Father, we thank you. We thank you for who you are. We thank you for you are our peace, our love, our strength, our authority, our power, our Father. We thank you, Panginoon, that you are our firm foundation, na alam namin na kapag nakatayo kami sa rock kung saan ikaw ang aming pundasyon, wala kaming dapat katakutan sa mundong ito dahil pinili at pinadala mo kami dito para maghayag ng mga bagay na kamangha-mangha na ginagawa mo sa buhay namin. At makita to kung paano kami nabubuhay, kung paano kami naglilid, Panginoon, sa pamilya namin, sa lahat ng mga pinagkatiwala mo sa amin. Even sa mga possession, ng mga kayamanan na meron kami, Panginoon, dito sa lupa. Nakikita kung paano kami nagmamahal, nakikita kung paano kami nag-aak at lumalakad at tumakbang kung sino ka nga ba sa amin. Nagre-reflect, Panginoon, kung sino ka sa amin. Kaya salamat po kung sino ka, Panginoon, sa bawat pagkakakilala namin sa iyo, mahalaga na makita namin that you are our firm foundation. And nothing, Panginoon, wala sa mundong ito ang tatayuan namin na kasing tatag, kasing powerful na meron ka. Kaya salamat, Panginoon, dahil you are unshakable, immovable, unchangeable God. Purihin ka, dakilain ka at lulhatiin ka sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay at hindi patay. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. Amen. Glory to God po. Sa buhay mo po, Sister Beb, sa